Yung pinangakuan mo, hindi pa graduate ng college. Yung pinangakuan mo lang negosyo, kulang pa ang puhunan. Yung pinangakuan mo ng sasakyan, wala ka pang pan-down. So, ang dami mong pinangako. Kaya yung minsan, yung sarili nating pangarap, hindi natin natutupad. Tayo mismo, hindi nakakabayad sa utang natin. One big mistake ng mga OFW, over-commitment. Yes, sa ating lahat na nag-abroad, kaya tayo hindi nakakaahon sa utang at hindi natutupad yung sarili nating pangarap kasi ang dami nating commitment, over-commitment. Masyado tayong madaming pinapangako dito sa Pilipinas. Halimbawa, anak mo, ang dami mong pangako. Sabi mo sa kanya, bibilang kita ng kotse pag nag-college ka na. Once na pumasa ka dito, once na may pasa mo yung semester na yan, ibibilang kita ng ganitong sasakyan. Mag-aaral ka sa Manila, sa private school ka mag-aaral. Ang dami natin pangako. Sa mga kapatid natin, marami rin tayo masyadong pinapangako. Pinapangakuan natin, ibibili kita ng lote, papagawa kita ng bahay, bibigyan kita ng puhunan para makapag-negosyo ka. And even sa mga pamangkin natin, dami natin pinapangako. Pag-aaralin kita, kung anong kursong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. So, ang dami nating pinapangako. Ang tawag diyan, over-commitment. Sobra dun sa kaya mong ibigay. Sobra dun sa sweldo mo, ang ipinapangako natin. Kaya ano nangyayari? Unang-una, ang nangyayari sa atin, tayo mismo o yung personal nating utang, hindi na natin nababayaran. Pangalawa, kaya ang nangyayari, renew tayo na renew ng contract. Napansin mo ba? Sabi mo, 2 years ka lang dyan. Sabi mo, 4 years ka lang. Sabi mo, 5 years ka lang. Ngayon, 10 years ka na. Ngayon, 15 years ka na. 20 years ka na. Hindi ka pa rin makauwi kasi nga, over-commitment. Yung pinangakuan mo, hindi pa graduate ng college. Yung pinangakuan mo lang negosyo, kulang pa ang puhunan. Yung pinangakuan mo ng sasakyan, wala ka pang pan-down. So, ang dami mong pinangako. Kaya yung minsan, yung sarili nating pangarap, hindi natin natutupad. Tayo mismo, hindi nakakabayad sa utang natin. So, anong dapat nating gawin, Doc? Eto, ang gawin natin, pero bagay magkape muna tayo, kape po tayo. And by the way, we are inviting you to attend our free webinar sa lahat mga OFW para matulungan po namin kayo kung paano ba kayo mag-ipon at mag-invest sa mutual fund through our partnership sa Ramver. And paano tayo mag-Kaiser? Kaiser, 3-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. And marami pa tayong pag-aaralan para matuto tayong mag-ipon ng tama para sa sarili natin at hindi tayo mag-over-promise sa mga kamag-anak natin dito sa Pilipinas. So, anong dapat natin pong gawin? First, huwag tayong mag-overcommit, okay? Ang i-commit mo lang is only 70% of your total income. 70%. Yes. Yung 10%, of course, sa church yan, sa tithes, kung ano bang tawag mo dyan. Yung 20%, dapat yan po ay naiiwanan sa'yo. Yan po ay nag-grow, naiipon natin, na pang-i-invest natin. And only 70%, yan ang dapat mong ipangako dito sa pamilya mo sa Pilipinas. At dapat i-break down mo pa yan. Yung 70%, siguro yung 50 to 60% sa immediate family mo. That is, kung may asawa ka, yung asawa mo, mga anak mo. O kung single ka naman, sa parent mo, sa mga kapatid mo. That's the 60%. Okay? And yung 10%, yung mga iba nating kamag-anak o kaibigan natin dito sa Pilipinas. Okay? Tandaan natin, do not overcommit. Para yung sarili mong pangarap, yan ang matupad. At makauwi ka na agad dito sa Pilipinas para makapagnegosyo ka o makapag-start ka ng iyong bagong career para mas makatulong ka sa pamilya mo dito sa Pilipinas habang masaya ka at ang iyong immediate family. Maraming salamat. Let's go, let's go. Kape po tayo, kape po.